Mga partners, kumusta po sa inyo? Ayos naman. Alam nyo, mga partners, medyo mainit itong vlogger na binigyan ng posisyon. Oo, talaga namang napakatindi. At ngayon ay may balita tayong ipinahiya siya, binara siya ni parang konti na lang sasabihan na siya na hayaan nyo na, pagbigyan nyo na, parang pinabili lang ng suka. Parang sinabi, baguhan. Ayan. Mamaya pag-uusapan po natin yan patungkol kay Claire. Ang sa akin lang, parang lumalabas na ang pagkaka-hire po dito kay Attorney Claire ay parang isang pahiwatig ng talagang kahinaan ng presidente. Alam nyo mga partners, mag-hire ka ng isang secretary, USEC, tapos walang ginagawa kung hindi banata ng Duterte. Ito ay para sa akin para itong pagtago sa saya. Sa palda ni kasi alanganin ano ba to? Spokesperson ba to? O ano ba sasabihin? Ito ba ay boses ng presidente? Yung iba daw, yung iba hindi, yung iba oo. So naguguluhan na tayo dito sa pero talagang sinadya ito na alam mo, napapaisip ako mga partners Bakit? Kung may kamay dito si si First Lady. Posible. Napapaisip lang naman ako dahil yung style ba, na kumuha sila ng maingay na taga-talak, tapos babae. Siyempre, hindi yan basta-basta pwedeng barahin ni PRRD. So, si BBM, tago kay Claire, hindi niya mabara si PRRD, nagsabayan So, tago ka kay Claire, kasi si babae, bubulong-bulungan. Mahirap patulan ni ni PRRD naman. Di ba? So hindi natin alam kung may idea ito kasi hindi naman ganito dati si nagugulat ako sa galawan ngayon. Yung mga bali-balita nga, 5 vlogger ang pinagpilian dyan. So nag-iisa lang si Attorney Claire na attorney. Kaya siya napili. Sino yung mga 5 vloggers na yun? Bali-balita, yung mga tanso, yung mga kilalang mga malalaki yung channel. Yung mga pinagpili. Ang kaso yung iba kasing inalok nila sa posisyon na yan, tumanggi. Ayaw daw nilang mapagtawanan ng netizen. Umalis na nga yung iba tapos sila papasok pa doon, di ba? Medyo, kung ako, magdududa na ako, mag-iisip ako kung bakit umaalis ang mga empleyado dyan sa PCO. Secretary, undersecretary. Kasi may mali Ibig sabihin may mali talaga na nangyayari. Pero alam mo, partner sa akin, hindi ko kayang tanggapin na yung sinasabi niya. Hindi ko kayang tanggapin. Sombrero Hindi ko kayang tanggapin talaga na hindi ito boses ng presidente. Yes. Kasi bakit hahayaan mo siyang tumalak ng tumalak? Kung ayaw mo, sabihan mo. Yes. Sekretary mo. Under sa'yo yan. Huwag mo na naman sasabihin na hindi mo alam, meron siyang sariling utak, meron. Yan. Wag tigil-tigilan nyo yung mga palusot na yon. Pero ang pinakaano dyan, Coach, baka talagang yan ang plano. Yan ang gusto ni Marcos. Kasi magsalita ka lang ng magsalita dyan, bumanat ka lang ng bumanat. Malay mo, may basbas naman kasi isipin nyo, siya ang tigapagsalita. So, ang mapapahamak niyan kapag nagkamali siya si President Bongbong Marcos. So, sa madaling salita, yan ay may basbas. Iwas pusoy nga Ang nila dyan, iwas pusoy dahil pag tinanong mo, yan ba ay statement ng presidente? Yung iba, oo. Yung iba, hindi. So, ibig sabihin, pag sablay, may fall guy sila. Di ba? Sino sisihin? Tama. Pag tama, magaling. Credit sa kanya. Pwede. Credited to BBM. Kaya nga yung ganyang lagay ni BBM, aktong duwag. Yung aktong nakatago. Pero bukod kay may kung hindi, by the word itself, yung spokesperson ng presidente, ibig sabihin, yung mga sasabihin mo ay nagre-reflect sa mga sasabihin ng Pangulo. Kasi kaya nga ikaw ay spokesperson The fact na hindi sinasaway ni Pangulong Bongbong Marcos itong mga kabalbalan ni Castro, ibig sabihin, pumapayag siya, or ito talaga ang gusto niyang ipasabi or pagsalitain ni Claire Castro. At natutuwa siya dahil meron na siya
siyang attack dog na talaga namang alam natin, nakatulad nga sinabi mo kanina, si PRRD, hindi naman pumapatol sa mga babae, katulad ni ex-Vice President Lena Robredo na kung ano-ano pinagbabato sa kanya, pero hindi naman niya pinapansin, di ba? So siguro, ganun nakikita nila. O gamitin natin itong si Claire Castro para mag-ingay tayo, sirain natin si PRRD kasi hindi naman pumapatol si PRRD sa babae. Hindi pa pala, siyempre babae yan. Tsaka congrats din natin sila. Sino? Si Marcos tsaka si Attorney Claire. Dahil sa pamamagitan ni Marcos Jr., nagkita sila ng kapatid niya na si Franz Castro. Ayun. Congrats. Nawawalang kaibigan. Pero joke yun, baka maniwala nyo. Pero si kaano-ano ba nila? Sino? Si Noli De Castro. Noli De Castro. Isa pa yun lolo nila ata yun Yung mga sinauna yun, kasi may D. Yung ngayon, Castro na lang. Castro na lang. Yun ang mga modern. Yung may D. Kasi yung mga, si Franz, sinangunang tao din yan. So pares lang sila ni Noli De Castro. So yan yung new version nila, si Attorney Claire Castro. Si Franz, hindi naman talaga Franz yan. Ang pangalan niyang Franco. Nagdi-disguise yan kaya joke uli yan, baka maniwala sila. Pero alam mo yung sinabi mo, partner, hindi naman kasi siya spokesperson. Hindi siya Sa katunayan, sinabi daw na ayaw ni BBM magkaroon siya ng spokesperson. Ganun nga ang peg nila Ganun ang peg nila para sige, akong magsasalita, pero sa totoo, iba na naman ang gagawa. Siya magsasalita. So, sa madaling salita, iwas pusoy. Ini-etchos tayo. Yung ganyan, style na ni partida pala, no? Partida, hindi pa siya spokesperson. What if na lang pag naging spokesperson yan ni... Di kasi maikli dila noon. Tinan mo, nung debate, takot nga yan. Di ba? Tanggihan ng tanggi ko. Hindi lang ginawa ng sariling debate yan ng SMNI. Wala yan. Talagang paglalaruan yan ni Cayetano. Yes. Di ba pinaglaruan yan ni Cayetano? Makakaharap niya ron si Isko tsaka si Lacson noong 2020. Ano yan, hindi yan magsasalita ng ganyan. Laging kukuha ng filter yan. Yan, kakatayin niya ni Cayetano. But anyway... Siyempre, doon yung style nilang medyo hindi ko type. Compare natin Attorney Trixie naging spokesperson, di ba? Ng PCO. Si Harry Roque, attorney din yun. Pero iba mga dating nun. Iba. Matalino yun Hindi yan nagsasalita ng below the belt, hindi yan bumabanat kung kanino. Ito, medyo, talagang parang nag-hire sila ng tatahol. Tatahulan ni Pero bukod doon, sa bukod attack dog, isang attack dog to si Attorney Claire. Ikaw naman, ano masasabi mo? Isa ata itong attack dog ba? Si Torre? Ay, naku po, delikado tayo dyan. Alam nyo nga, sa daw ngayon, di umano, ayon sa mga bali-balita at sinabi na mismo ng isang na si Magalong, si Mayor Magalong. Mayor ba? Hindi ako nagkakamali. Mayor. Kapag ikaw ay maingay, talagang panalo ka. Kasi bukod sa 7-7, kasi pangkalahatan na to Hindi lang to umiikot sa Congress, kundi sa lahat. Pati sa Senado. Lahat, pati sa Senado, pati sa labas. Basta maging against ka sa Duterte, banatan mo ng Duterte, banatan mo yung mga kaalyado ng mga Duterte, kasama ka dyan sa 7-7, tsaka sa bago ngayon. May bago ngayon. 30-30. Mas maingay, mas malaki bigay. Mas malaki bigay. So, kung mapapansin nyo, yung mga... Kasi isipin nyo dati yung mga Congress, hindi naman yung nagsasalita tahimik Tapos ngayon, biglang parang naging bida-bida na sila. So, kung ano yung sabihin ng mga Duterte, ano sabihin ni PRRD, ni BP Sara, may press con agad sila. So doon tutugma yung sinasabi ni Magalong. Hindi nanggagaling to sa akin galing yan kay Mayor Magalong na may 7-7 at may 30-30. Kaya yan si Torre. 30 million? Bali 90 million ng Kaya ito si Torre malamang. Kasi nga, ito si Torre. Sa hinaharap malaki-laki yung mga pagbabayaran nito pero hindi natin alam kung saan yun. Pero kaya nga ito si Torre, kung mapapansin nyo, bakit sobrang bida-bida? So kung pagdidikit-dikitin natin yung mga nalalaman natin about sa mga palabas na pera ng di umano or pakimkim ng administrasyon, baka eto nga si Torre ay nakakatanggap to ng 30-30. Hindi galing sa akin yan Galing yan kay Magalong. Kasi kung isipin nyo,
anong pakialam ng isang PNP, ng isang general Sa impeachment sa ni VP Sara, impeachment ni Vice President Sara Duterte? Anong kinalaman mo doon? Pangalawa, bakit parang ngayon lang ako nakita na isang taong gawa sa kahoy, manipis pa sa sibuyas yung balat. Ang harsh mo naman. Hindi, wag na tayo magpatumpik-tumpik. Bastos din naman siya, deserve niya tong mga sinasabi ko, no? So, napakabalat sibuyas. Malamang sa malamang, ito ay baka lang nakakatanggap din to ng 30-30 kasi biruin mo, 30. Oo. Hindi 30-30, 90 million. Oo. Kaya nag-iingay siguro. Kaya nang-iingay silang lahat. Kaya nga ito sila Gadon, sila Trillanes. Kung mapapansin mo, biglang nagsusulputan, di ba? Maingay, no? So siguro kapag naubos na yung budget, tsaka bibira agad. Baka naubos na yung nakita sa scanner ng Davao na lalaki ba? Oo. Teka mo na 30 million, anong gagawin? Mag-ingay ka lang. Pagbabanatan mo Duterte, kakasuhan mo Duterte, Kakampi ka lang sa kanila. sisiraan mong Duterte, yun lang gagawin mo. Ay, alam mo, Jay Guevara, Yun lang gagawin mo. si PRRD ang pumatay kay Magellan. Oo. Yung nga, yun din inaalala ko eh. Oo. Yan, Tsaka si nag-iingay na siya. Tsaka si... Nag-iingay ako, ha? Tsaka si PRRD rin ang nagsimula ng himagsikan. Ayun, Yan. But anyway. Partner, meron tayong nabalitaan mo ba yan? Sabi nga ni Jay kanina, 'di ba? Mas maraming ingay, mas maingay, mas maraming bigay. Kaya ngayon, sa sobrang ingay, bumagsak ang tulay dahil yung mga pera ng bayan inyong ipamimigay. So inaalam na ngayon ng DPWH ang dahilan ng pagbagsak ng bahagi ng Kabagan-Santa Maria Bridge na Isabela. Samantala, pinaghihinalaan namang inaatake ng pating ang isang Russian na diver na natagpuan patay malapit sa Verde Island sa Batangas. Narito ang balita mula kay Carlo de la Peña. Sugatan ang 6 katao, kabilang ang isang bata, matapos bumagsak ang bahagi ng Santa Maria Cabagan Bridge sa lalawigan ng Isabela nitong Huwebes ng gabi, Pebrero 27. Ayon sa DPWH, bumagsak ang tulay nang dumaan ang isang dump truck na may bigat na 102 tonelada. Patuloy pa ang ahensya sa mga eksperto mula sa Bureau of Design and Bureau of Construction. Ang tulay na may habang 970 metro ay natapos lamang noong Pebrero 1 ngayong taon at may pondong mahigit 1 bilyong piso. Sa Batangas, natagpuan ang bangkay ng isang Russian diver sa karagatang sakop ng Verde Island nitong Huwebes. Ayon kay Captain Erlan Lapitan ng Coast Guard Station Batangas, 4 na Russian divers ang lumusong sa dagat mula Puerto Galera, ngunit inabutan ng malakas na alon. 2 sa kanila ang nakaligtas, habang ang isa ay nadala sa ospital sa Batangas City, ngunit idineklarang dead on arrival. Nagsagawa ng search and rescue operation ang RBCA de Luna kasama ang PCG upang hanapin ang nawawalang diver. Bandang 6:00 ng hapon, araw ng Huwebes, natagpuan ang katawan nito. Wala ng malay at putol ang kanang braso na maaaring inatake ng pating dahil sa presensya ng mga ito sa lugar. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Carlo de la Peña, SMNI News. Ayun. Mga partner, So regarding nga doon sa mga pamimigay, mukhang ito na nagiging resulta, 'di ba? Nauubos ang pera ng taong bayan na yung imbis na mapupunta doon sa mga proyekto ng ating gobyerno, napupunta ata sa bulsa ng iba. Iyon ay sabi-sabi lamang kasi nga wala talagang natatapos na mga infrastruktura. Kung may matapos man, ganito katulad, ilang kabubukas pa lang, giba na. So ito ay, sa tingin natin, ito ay talagang may pagka-substandard at hindi akma yung pagkakagawa niya para madaanan na mabibigat ng mga sasakyan. Now, kung ito ay pero unahin muna natin, this project started 24 panahon pa ni Pinoy. At napagpatuloy po yan doon sa panahon ni Pangulong Duterte at ngayon sa administrasyon ni Marcos, supposedly bubuksan na yan pero may nakita daw sila mga problema kaya ginawa nila, inayos nila. Pinaglaanan po yan ng 174 million sa pagpapatibay, pagsasaayos. Na po yan mga kababayan, hindi pa man tumatagal, ayan po ay bumagsak na. So now, sino nang sisisihin natin ngayon dito? Dahil yung halos 1.2 billion
na ginastos po dyan ay nauwi sa wala. No? So ngayon, ang problema natin, saan napunta? Yung dapat sana ay pagpapatibay dyan sa tulay na yan. Kasi kung pinatibay yan, mga kababayan, hindi po yan basta-basta magigiba. So dyan po, ito ay parang pamantayan ng pamumuno na may pagka-weak kasi po nagiba, no? So, patuloy po tayo magsalita mga kababayan regarding dito dahil pera po natin, pera ng sambayan ng Pilipino ang ginagastos dyan. Kung gagawa ka rin lang naman ang proyekto, ayusin mo na, ilagay mo sa ayos, patibayan mo na para mapakinabangan ng tao. Now, papunta naman tayo doon sa shark attack mga kapatid. No? Yung shark attack na yon, I think that's a bihira lang mangyari yan dito sa Pilipinas sa atin, sa mga pelikulang natin nakikita. Pero ganun pa man, kung kayo po ay magda-dive, mag-scuba diving, siguraduhin na kompleto po kayo sa mga gear. Kasi may nakikita ko dyan, nag-diving din ako dyan sa Batangas mga partner Nagda-diving tayo dyan, may nakikita tayo na nagda-diving, walang pantaas na suot. Oo, kumbaga, dapat naka-scuba suit yan May nakikita tayo na ano pa man sa pinakailalim, nakapants lang, tapos wala sa ibabaw. Kasi yung mga wag po natin i-encourage yung mga laman dagat na tayo po ay atakihin. Kasi lalo na kung may sugat ka partner, balang sa kasi sugat, naamoy po nila yan. Baka may sugat ito at hindi nakakompleto ng gear, kaya siya kinagat. So ingat-ingat po. Kasi, ayun, iba-iba na talaga panahon ngayon. At siguro sa biodiversity din, nahihirapan, na-stress din yung mga pating dyan sa ilalim ng dagat. Kaya nangyayari ito. Ingat-ingat pa rin. Pero ang punto dito, yung tulay po na bumagsak, sino po ang sisisihin natin dyan, mga kababayan? Partner, ako sa tingin ko, hindi pating yung Kasi ako, meron na tayong experience ng kaunti sa nangyayari ngayon sa Pilipinas. Palagay ko, buhaya. Ang kumagat. Buhaya ang kumagat. Kasi kalat na po ngayon ng buhaya. Ito ay panahon nila kung bagat sa mga aswang lumalabas pagka full moon, di ba? Siya sabi. Ngayon daw, naglabasan daw ang mga buhaya ngayong 2022. Ang dami. Mag-iingat po kayo sa mga kababayan natin dyan, lalo na yung mga galit sa adik, baka kainin kayo ng buhaya. Delikado. So, full moon, lumalabas yung mga aswang full moon. Pagka yung mga buhaya naman, lumalabas pagka full budget. Tama? Or out of budget. Yeah, out of budget. Dumadami sila. Pero tapos ka na ba, Coach? Pero ang malupit dyan, hindi kaya tinamaan ng barko yan. Baka binangga ng barko yan, Akala siguro flood control project. Oo, baka mamaya binangga ng barko yan. Kadalasan yan yung dinadahilan. Binangga ng barko, kaya nabutas. O dito naman sa tulay, baka mamaya, binangga ng barko yan, kaya bumagsak. Alam nyo, yung pabasa natin? Kurapang gobyerno, ganyang proyekto dyan pinakamalaking mga kupitan na nangyayari. DPWH. Oo, dyan ito kasi ako, construction worker ako Alam ko yung mga ganyang strategy, yung tipong pag-alis ng inspector, biglang naghihilahan na sila ng bakal. Oo, inuuwi nila sa kanila. Hindi, ang ginagawa, hindi inuwi. Ang ginagawa, di ba, halimbawa, may isang nabuhusan na. So, pagdating ng inspector, i-check niya yun Kung kumpleto yung bakal, bago buhusan yun, titignan kung ilang patong yung bakal, kung sakto ba dun sa sa plano. So, pagtingin, pag inaprubahan ng inspector yan, bumuhusan, alis na yun. Etong mga kontraktor, biglang hila yan, tapos ilalagay naman yung bakal na yun sa kabila naman. Pero yung kabila doon, imbis na 4 ang patong, 5, magiging 3 o 2 na lang. So mas tipid, di ba? Mas tipid sila. Kaya dyan nagkakaroon ng matinding kupitan. Ang pinakamasakit pa dito, alam nyo, ang pinakamasakit dito, yung buti na lang walang nadisgrasya ayun yung pinakamasakit dito, yung may madadamay pa sa pangungupit sa mga ganitong. Sa lahat, buti hindi natabunan yung pulis.
Pero malaking disgrasya rin yan. Isipin mo. Coach, buti hindi natabunan yung polis. Oo. Polis sa ilalim ng tulay. Ay, wow. Joke pala yun. Joke yun. Masyado kayo seryoso. Pero tanong natin kay Attorney Claire, ano masasabi mo? Sinong kumagat dyan? Pating o buhaya? Kasi ito si Attorney Claire, ha? Maraming alam sa buhay. Alam nito lahat. Oo, alam yan. Walang binatbat si Ernie Barong Ay, dito wala. kay Attorney. Apo yan ni Nostradamus. Oo, nakikita niya yung mga future, Sino ba yung manghuhula sa Pilipinas? Si Madam Auring yan. Madam Apo Auring. ni Madam Auring yan. May bago na ngayon Baldwin. Ano yan? Baldwin ba yan? Ronnie Baldwin. Ay, hindi. May bago na. Talo na sila ngayon. Sino? Ito. Attorney Claire. Castro na. Bago mahuhula. Si Madam Castro na. Ito, puro hula naman ang pinagsasabi nito. Parang tanga no? Akala mo matalino dahil abogado. Pero sundan nyo yung mga sinasabi nito. Ha? Talo pa yung nag-aaral ng grade 2. Totoo yan. Galing, no? Hindi, ito, sorry, Coach. Sige. Nai-imagine ko, Master Judea, Coach Oli, balang araw, pag nagkaroon ng lineup ulit, ang ganda. Alam mo kung sino? Si Torre, si Trillanes, si Gadon, si Attorney Claire. Ayo. Sino pa yung mga epal niya, yung mga congressman na mga Tama mo na bida-bida. si De Lima. Si De Lima. Biruin mo, makakabuo ng lineup na matindi si Ano lahat? si Marcos. Ano tatakbuhin Lahat may sapak. Grabe ka naman. Ang mo naman. Lahat siyang galit sa... Galit siya kay Duterte. Lahat siyang galit sa Duterte. Pero takot silang tanungin kung adik si Marcos o hindi. Yeah, may common denomination. Common denomination. Senatorial candidate for lahat may mga saltik. Ay, speaking of senatorial candidates, meron sinabi si BBM na yung kanyang mga kandidato ay walang bahid ng dugo. Obviously, pinaparinggan ni BBM etong, syempre, ang mga Duterte. Pero alam mo, BBM, parang hindi maganda yung sinabi mo dahil alam mo, may mga pulis na namatay dahil dyan sa drug war na yan. Yes. Sila ay napatay ng mga adik, mga adik na rapist, adik na magnanakaw, adik na pumapatay ng tao, tapos namatay yung mga pulis. Yeah. So instead na pinapasalamatan natin yung pamilya ng pulis, parang iniinsulto nilalait ni Marcos na hindi maganda yun kasi alam mo Marcos, may dumanak na dugo ng mga pulis. Tatandaan natin, itong mga pulis na ito ay hindi lang ito namatay. Parang pinatay na nila yung kamag-anak, ang mga pamilya nito dahil may sinusuportahan to So, wag po natin masyadong Marcos idiin ng ganyan kasi nakakasakit yan doon sa mga pamilya ng mga pulis na nagsilbi, inalay yung kanilang buhay para masolusyonan itong problema natin sa droga. Tapos here you are, papasok-pasok ka lang dyan na wala ka namang nagawa pa sa droga, na meron ka pang duda ang taong bayan sa droga mo, tapos iinsultuhin mo yung nag-alay ng buhay nila para masugpo ang droga. Yes. Huwag ganun, President Marcos. Kawawa naman yung pamilya. Ano sinabi niya? Yeah, Noong panahon daw ni Pangulong Duterte, dumanak ang dugo ng mga Pilipino dahil sa war on drugs. Tsaka yung kandidato niya, walang bahid na. Walang bahid na gano'n. So parang lumalabas nga talaga ay insulto sa mga kapulisan. Tsaka ito, unang-una, adik kasi. Adik siguro kasi. Kaya kaya parang galit sa ganon, galit sa mga war on drugs. Tsaka ito isipin nyo na lang kung bakit wala siyang respeto sa mga kapulisan. Yung ginawa nila sa KOJC, kahihiyan na sa kapulisan yun. Yes. Biruin nyo, sa kasaysayan ng Pilipinas, isang relihiyon, papasukan ng halos 6,000 pulis. So doon pa lang malaking kahihiyan na yun sa mga kapulisan natin. Doon pa lang sinimulan na ni Marcos Jr. na ipahiya ang mga kapulisan. Napahiyain ng mga kapulisan. Hindi, nga yung masakit na ginawan ng maganda or pinaganda ni PRRD ang imahe ng mga kapulisan sa buong Pilipinas. At hindi lang diba? At talagang in-increasean pa ng sahod, dinoble ang sahod, minahal ni PRRD mga kasulanduhan, mga army at mga kapulisan,
Tapos pagdating kay Marcos, ipapahiya niya ng ganyan. Kahihiyan po yan sa kanila kasi isipin nyo maigi. Yung mga NPA nga, hindi nila masugod ng ganyan sila karami. Tapos yung isang relihiyon na nananahimik lang, na wala namang ginagawa, nagdarasal lang yung mga tao doon, papupuntahan mo ng mga pulis na halos 6,000 na naka-full butter gear. Ang masama pa dito, pinagmukha ang pangtanga ni Marcos yung mga Pilipino na nagsalita siya na wala daw baril, wala daw pananakit na nangyari. Ano yung mga video na ipinapakita namin ng mga panahon na yun? Ayun, tumpukan yung baril dyan. So yan yung sinasabi ko na dyan pa lang sa ginawa sa KOJC ay pinahiya na at ibinaba na ni Marcos Jr. ang mga dangal ng mga kapulisan. Dagdagan natin yan, Jay. Ginawa pang rallyista. Yan pa isa. Inuutan ng pula, tapos diyan kayo. Mag-rally kayo. So, wala talagang papalusot, respeto. hindi naman sila pinagra-rally. Ano lang, for security purposes. Ginagawang tanga mga Pilipino. Lukuhin nyo, lelang nyo. But anyway, sa akin naman, ito, sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, medyo nawalan po ng kredibilidad, ng dignidad ang mga kapulisan. Dahil kung ano-ano ang pinagagawa na minsan dumadating sa punto na lumalabag na po sila sa batas. Katulad ng sinabi ninyo, yung sa KOTC. Pero saglit, partner, bago may tuloy yan. Gusto ko lang matanong si Attorney Claire. Ano tatanungin kung mo? fake news ba si Marcos, na sabi kasi ni Marcos, walang pumasok na baril sa KOJC. Gusto kong linawin. Baka alam niya. kahit nandoon tayo, nakikita ko yung baril, baka toy gun eh. Baka alam niya. Kung ano Baka alam niya, kasi maraming alam to si Attorney Claire. Manawagan kay Attorney Claire, fake news ba si Marcos dyan o talagang tama yung sinabi ni Marcos na walang pumasok na baril ni isa sa KOJC? Ayan, baka palagay ko to. Toy gun. Toy gun. Tubig yan. Pero nakakahiya naman sa Yan, pulis. water gun yan. Pag pinindot mo, tubig yung kasi kailangan daw diligan yung halaman dun sa KOJC. Akala kasi nila, napapabayaan yung mga bulaklak. Sila magdidilig. Toy gun pala yun. Pero hintayin natin yung response ni Atty. Claire. Baka nanonood But anyway, mula nang napuntayan niya si Torre dyan sa Davao talagang na yung dignidad ng ating mga kapulisan medyo bumaba. At dumating na nga sa punto na halos yung mga Pilipino ayaw na pumaniwala sa kanila at pinagtatawanan sila. Katulad na lang nito. Hindi naniniwala ang dating tagapagsalita ng palasyo sa ulat ng PNP na bumaba ang krimen sa Metro Manila. Kung bakit, alamin natin sa balita ni Vergil Parba. Talagang bumalik. They are back with the vengeance. Ito ang mariing sinabi ni Atty. Salvador Panelo sa estado ng kriminalidad sa bansa kahit pa nagpalabas ng ulat ang Philippine National Police o PNP na bumaba umano ng 21% ang crime rate sa Metro Manila mula 1 ng Enero hanggang 15 ng Pebrero ngayong taon. Para kay Panelo, hindi totoo ang mga inilalabas na figures ng PNP dahil sa mga nangyayaring krimen ngayon. Yan ang sinasabi natin ngayon, sinabi ko kanina. Ang kidnapping dito, biglang tumaas, hayag-hayagan. Pati, pero mo, puputulan pa ng daliri yung isang bata. Yung isa naman kidnap. Madali sabi, yung sinasabi nilang bumaba ang bilang, hindi po totoo yun. Sa Davao mismo. Hindi lang sa Davao, marami. Ang iba nga, hindi lang nakakarating na sa balita. Ang iba, hindi na nila pinalalabas. Ang tinutukoy ni Panelo ay ang isang estudyanteng Chino mula sa International School ng Taguig City na dinukot at pinutulan ng daliri at pinatay pa ang driver nito ng mga kidnapper na humihingi ng 20 milyong piso na ransom na kalaunan ay inabandona sa kabaan ng Macapagal Avenue sa Parañaque City. Samantala, sa usapin naman ng nangyaring panloloob sa isang pawn shop sa Davao City, kung ito anya ay stage play o drama lamang para sirain ang imahe ng mga Duterte at Davao City, ay kabaliktaran anya ang magiging epekto nito sa mata ng publiko. Kung stage robbery yan, ibig sabihin, pinapakita mo doon na pati sa Davao, ang krimen nandun. O edi, kung yan ang inyong layunin, di lalo kayong mapapasama. Kasi nga, ang pinupunta natin, palaging may krimen Dati wala biro mo, di ibig sabihin, kung stage man yan, mali na naman ang ginawa ninyo. Sa kabilang banda, hindi naman ito maiwasang maikumpara ang kapanahunan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa panahon ngayon ng kasalukuyang administrasyon ng Marcos Jr. na anya'y bagsak pagdating sa pagsugpo sa kriminalidad. Bagsak ang survey ng Presidente Marcos Jr.
Kung ikukumpara mo sa panahon ni Presidente Duterte, napakataas ng pagtanggap ng tao. Dahil nga, kontrolado niya ang kriminalidad, ang illegal na droga, maraming bagay, aspeto ng lipunan. Ang ipinakita niya kung paano siya mamahala. Yun ang makikita mong diferensya. Kaya ang tao, hinahanap-hanap ang pamamahala ng isang Duterte. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Verhil Parba, SMNI News. Yun. Grabe, Lan. 21%. So parang pinagmamalaki nila na bumaba daw ang krimen sa Pilipinas. Natutulog pa ba kayo? Parang parang lagi na lang kayo puyat kaya parang mga tuyot na yung utak niyo sorry sa words na yan mga banateros ha. Pero parang mga tuyot na yung utak, wala na sa pag-iisip. Isipin nyo maigi, maya't maya ang balita ng may mga alangan naman AI yun, hindi naman siguro AI yun na may mga nare-rape ng mga estudyante, may mga adik na pinapatay yung pamilya nila, may mga pang-hold up sa Maynila, may pang-aagaw sa mga motor, yung mga batang nawawala na dinudukot ng mga kaninang umaga nakita ko isang lalaki hinablot na yung bata. Buti nakatakbo. So araw-araw ho namin nakikita yan sa mga balita at saka sa balita ng mga sa Facebook, sa mga video, pero sa mainstream media hindi At dito lang sa SMNI, dito lang din namin napapanood yung mga krimen na nangyayari sa Pilipinas, lalong-lalo na dito sa Maynila. Anak ng teteng, yung shabu nga 150, meron ka na daw mabibili. Tapos sasabihin nyo, bumaba ang krimen sa Pilipinas. Kaya ko nga nasabi yun na natutulog ba kayo? Natutulog pa ba kayo? Kasi ang hindi pagtulog, nakakatuyot ng utak yan Kargado kapag lagi kang gising, wala ka talagang sa tamang pag-iisip. Anak ng teteng naman ba naman? Pati ba naman yung mga ganyan, ipe-fake news nyo pa? Pati ba naman yung mga ganyang balita, pagsisinungalingan nyo pa? Obvious naman ngayon na yung krimen sa Pilipinas, lalo sa akin. Nakatira ako at pinanganak ako sa isang lugar na isa sa pinakamagulo sa Pilipinas. Kaya ako araw-araw kong nakikita yung mga nangyayaring krimen na nangyayari dun sa lugar namin. Kaya kayo sasabihin nyo na bumaba ang nung panahon nga ni PRRD, ngayon hindi na ako makalabas sa amin Hindi na ako makalabas sa amin ng madaling araw. Ultimo mga kapatid ko, pinagsabihan ko na pamilya ko kasi nga hindi na safe ngayon. Lugar pa namin yun nung panahon ni PRD, kahit anong oras ka umuwi, walang gagalaw sa'yo kasi nga panatag yung loob mo, tsaka alam mong nawala halos yung krimen sa Pilipinas. Kaya sinasabi nyo ganyan, grabe na yung pagiging sinungaling nyo, Master, Coach. Tingnan nyo na lang yung mainstream media yung kakampi. Tingnan nyo sila. Karamihan ng balita nila, patayan. Goyoan, scam, rape, binukot. Yun na lang, yung kakampi nyo na lang na mainstream media para maniwala kayo. Pero gusto ko ring tanungin ulit si Atty. Claire. Atty. Claire, fake news ba yan? Fake news ba yan na bumababa ang krimen sa bansang Pilipinas tapos nagkakaroon ng krimen sa Davao? Gusto kong matanong to si Atty. Claire kasi parang nilagay siya dyan para pumutak at banatan yung mga fake news. Alam mo, meron akong gusto kasi na sabihin at talagang panindigan ni Atty. Claire. Halimbawa ito, tinatanggi nila yung sinabi ni PRRD na si BBM ay magde-declare ng martial law. Ang sinasabi ni Atty. Claire ay hindi, meron ba sa kalagayan natin ngayon na sa tingin ninyo ay lumilinya at papunta si BBM na magde-declare ng martial law? Hindi ganoon. Huwag yung nakagit ng sagot. Dapat sagutin mo. Hindi magde-declare si BBM ng martial law ever. Yan. Tuldukan mo.
tumaya ka dyan sa sinasabi mo. Yeah. Kasi nakagitna ka, sasabihin mo hindi. Tapos sa bandang huli, magmamarsyalo si Marcos. Tapos sasabihin nyo, kasi napilitan siya. Binanatan nyo na si PRRD ng fake news. So kung hindi, declare mo. Declare mo. Never siyang mag-declare na martial law. Never siya nag-take ng drugs. Tapos ang usapan, ganun lang may linya para... kasi hindi ka pwedeng mag-ano kayo ng fake news, tapos kayo pala, hindi nyo rin maano ng derechahan. Diba? Kasi iba naman ng trabaho dyan sa PCO. Dapat ang binabalita nyo dyan, ano yung mga magagandang proyekto na ginagawa ng gobyerno at ano pa yung gagawin. Puro ka Duterte. Yes. Pambihira naman, no? At anyway, mga partners, sa mga nag-iisip na Pilipino, itong mga statement na lang ito, pagtatawanan na lang ito, kasi mas matimbang pa rin yung nakikita mismo harap-harapan ng mga Pilipino na nangyayari sa ating lipunan. Sabi nila, mas mababa daw ang kriminalidad sa Pilipinas ngayon. Naku po, hindi ba kayo kinikilabutan dyan sa mga sinasabi nyo? Alam nyo, yung katawan niya ng mga tao ngayon, dito sa Metro Manila, nilalagay na lang sa maleta. Diba? Ilang tao na ang natagpuan nasa loob ng maleta. Dito sa loob ng NCR. Tapos sasabihin nyo, bumaba ang krimen. Tama yung sinasabi ni Panelo. Manood ka ng balita, mag-browse ka sa social media, doon mo makikita kung ano talaga ang lagay ng ating bansa. Mga incompetent kasi, karamihan ng mga leader natin dito sa Pilipinas. At dahil dyan, naalala ko na naman tuloy yung incompetent na word. Naalala ko yung sinabi ni Atty. Claire Castro. Ang sabi ni Atty. Claire Castro, inefficient si Basti Duterte kasi dumami daw ang droga sa Davao. Paano hindi dadami yung droga sa Davao? Nag-declare ng war on drugs si Basti Duterte, galit na galit yung amo mong si Marcos at gusto pang suspindihin si Basti Duterte at pinagtatanggal yung mga pulis na nagpatupad ng war on drugs o nanguhuli sa mga droga. Tapos ngayon, yung may nahuling droga dyan, galit na galit kayo. Pero kasalanan ng amo mo kung bakit nagkakaganon. Diba? So, ibig sabihin mga kapatid, nagbabanggaan po ang mga sinasabi nitong mga ito. Papalitan nyo yung mga pulis na matitino, tapos magre-reklamo kayo kung mayroong drogang nakakapasok. Anong ibig sabihin na? Baka mga tanim-tanim nyo yan. Diyan, di ba? So, malabo yan, Claire. Oo, yung mga sinasabi mo, Claire. At hindi ko alam, attorney, parang vlogger lang to. Parang mag-isip partner, parang hindi abogado. Sinadya yan. Sinadya ni Marcos yan na yan ang attorney dyan. Di drug ka ngayon. Puro clear yan. Burado Alam mo ko bakit? Pangalan pa lang burado na. Clear. Galing yan Dapat si Marcos ang kung may statement kang patungkol dyan, mas maganda siguro si Marcos. Total, sabi niya, ayaw niya na spokesperson Siya na lang magsalita. Pero yung about dun sa krimen nga, dito sa Pilipinas na sabi ng bumababa daw na hindi naman natin nararamdaman. Ito, paulit-ulit lang namin ipapaalala Ito yung pinakamalaking ginawang krimen sa kasaysayan ng Pilipinas sa Administrasyong Marcos. Ito, para sa akin may tuturing ko to na krimen. No? Kasi ito ay una-una wala sa batas. Itong ginawa nila, yung ginawa nila sa KOJC. Hindi yan para sa akin, hindi yan talagang labag sa batas yan. Biruin mo ba naman isang simbahan na nananalangin lang yung mga tao doon, papasukan mo ng polis, sasaktan mo. Ang daming nasaktan dyan, ang daming tinirgas dyan, may mga sinipa pa dyan, may mga babae na sinuntok, sinipa, tinirgas sa muka. So yan ay tsaka una-una, isa sa mga krimen din to kasi warrant of arrest lang ang dala ni Torre. Pero search warrant ang ginawa nila doon. So doon pa lang, isang krimen na yun. At yung pagdala ng mga barel ng mga kapulisan, naka-full battery gear doon sa loob ng isang simbahan, krimen din yun. Yung pagsira ng property ng isang simbahan, krimen din yun. Lahat ng ginawa diyang krimen. Kaya ayan yung may tuturing na isa sa pinakamalaking krimen na nangyari dito sa Pilipinas at sa panahon ni Marcos. Kaya wag nyo kaming
pagsabihan na bumaba ang krimen, kung kayo nga mismo ginagawa nyo ginagawa nyo sa kapwa nyo Pilipino Akala nyo hindi krimen yung pinagagawa nyo, yung pagsira nyo dun sa simbahan ng isang reliyon, krimen yun. Isa sa pinakamalaking krimen yan sa lahat sa yung pagbalahura nyo sa isang relihiyon. Kaya wag po tayo mga Pilipina, mga kapwa ko Pilipino, wag tayo magpapaniwala dyan sa mga pambobola ng administrasyon na kesyo bumaba yung krimen. Yan ang pinakamalaking halimbawa na sobra at garapal na ang krimen dito sa Pilipinas. Dahil dyan sa ginawa nila kay pastor, ginawa nila sa member ng KOJC. Napakalaking krimen yan. Okay. Master. Tanungin mo si Atty. Claire, ano? Tanungin ko ulit si Atty. Claire. Kung hindi ba krimen yan? Fake news ba to? Fake news? Tanong lang namin, Atty. Claire, kung ito bang pagpasok ng mga pulis dyan, yung warrant of arrest na ka-address sa Pasig, tama pa po ba ito? Hintayin po namin ang sagot nyo, ha? Oo. But anyway, ito kasi, mga partner, pilit nilang pinapabango ang administrasyon ni Marcos. Pero ang nakikita natin, parang lalong bumabaho, no? So, pag pilit kasi, pag hinog sa pilit, mapait yan. Oo. Kaya nga itong pangyayari dyan sa KOJC, itong naging dahilan para makapag-isip-isip si Pastor Apollo Kibuloy na, kailangan ako ng Pilipinas. Kailangan ko nang sumali dito para maayos natin ang Pilipinas. At eto nga, dahil dito, naging isang mahalagang tagumpay para sa kampanya ni Senatorial Candidate Pastor Apollo C. Kibuloy matapos na payagan ng Pasig RTC ang motion na muling ipalabas ang kanyang pre-recorded video messenger campaign rallies. Ang pagpayag na ito ng Korte ay inaasahang magpapalakas pang lalo sa kanyang kandidatura. Si Margot Gonzales ang magbabalita. Naglabas ng desisyon ng Pasig City RTC Branch 159 na pumapabor sa mosyon na muling ipalabas ang mga pre-recorded video messages ng Senatorial Candidate Pastor Apollo C. Kibuloy sa campaign sorties. Sa inalabas na court order, pinahihintulutan ng maipalabas muli ang 35-minute video message na ginamit sa proclamation rally noong February 11, pati na rin ang 32-minute Q&A ni Pastor Apollo kasama ang kanyang legal Torion. Kasama rin sa aprobadang video ang kanyang mensahe sa PDP Laban Proclamation Rally noong 13 ng Pebrero. Bukod dito, inaprobahan na rin ng Korte ang bagong pre-recorded video message na itinakda para sa campaign rally sa Iloilo sa Marso 1 na ngayon ay gagawin na lamang sa Laguna. Nagbigay naman ng paalalang hukom na kailangang mahigpit na sundin ang guidelines ng Korte sa pagpapalabas ng mga video. Maganda yung reception sa kanya. Kaya nga nagtataka ako dun sa survey ang layo-layo niya, no? At saka si Congressman Marcoleta, malayo din. So tingin namin baka purposive ito na i-discourage yung mga tao na botohan sila, pero sana naman hindi ma-discourage kasi we are actually questioning also the results, and methodologies by which the survey was conducted, but we also subject it to study as to why the results were as shown on TV. Ayon kay Atty. Torion, patuloy na umiinit ang suporta ng taong bayan kay Pastor Kibuloy na malayong-malayo sa ipinapakita ng ilang survey. Sa katunayan, noong February 11, si Pastor Kibuloy lang ang nagawang magsagawa ng sabay-sabay na proclamation rally sa buong bansa. Isang tagumpay na hindi basta-basta naaabot ng ibang kandidato. Ngunit higit pa sa kampanya, bitbit ni Pastor Apollo ang mga konkretong programa at solusyon para sa bayan. Kabilang dito ang Zero Corruption Program na naglalayong walisin ang katiwalian sa gobyerno, pati na rin ang Accessible Health Program sa pamamagitan ng Health Facilities Expansion Bill na magbibigay ng mas maayos at abot-kayang serbisyong medikal sa mga mamamayan. Sinusulong din niya ang ecotourism at tree planting initiative upang mapangalagaan ang kalikasan at mapalakas ang turismo. Bilang tugon sa pangangailangan ng mga mahihirap, ilulunsad niya ang weekly grocery assistance para sa mga nasa Class D at E, gayon din ang free meals program upang masigurong walang Pilipinong magugutom. Kasabay nito, tututukan niya ang pagpapalawak ng oportunidad sa hanapbuhay sa pamamagitan ng mas maraming trabaho at livelihood programs para sa bawat Pilipino.
Sa ngayon, mahigit 70 panukalang batas na ang kanyang na-draft kahit hindi pa siya opisyal na nasa Senado. At higit sa lahat, kahit noon pa man, milyong-milyong Pilipino na ang natulungan ng kanyang kongregasyon mula sa feeding programs, medical missions, tree planting initiatives at iba pang humanitarian efforts. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Margaret Gonzalez, SMN9 News. Yun. Alam mo, ganyan katindi si Pastor Kibuloy, no? Hindi pa man siya nahalal, ang dami niya ng na-draft na batas. No, palagay ko dapat kausapin ni Willie si Pastor Kibuloy. Willie Rebellame. Willie tayo ay nawiwili. Yung bigyan mo ng jacket yan. Bakit, coach? Eh di ba tinanong siya, anong gagawin mong batas? Hindi siya makasagot, natulala siya, tapos binalik niya yung tanong. Kung ikaw, anong batasan dapat? Talagang, walang tatakbo senador, hindi niya malaman kung anong batas ang gagawin. Hindi po ganun si Pastor Kibuloy. Si Pastor Kibuloy marami ng batas. Ako, suggestion ko lang kay Willie. Kausapin niya si Pastor Kibuloy para magkaroon siya ng idea yung sa mga dapat gawing batas. And at the same time, kausapin niya si BBM. Pagka walang laman ng utak, kailangan matuto kang tumahimik para naman, kasi pag salita ka na salita, lalo kang magdedelikado. Pero ang ganda nung si Jay na magsasabi kasi parang nagagalit yung ate ni ni Claire Castro. Ni Claire Castro magagalit dito sa balitang to dahil pinayagan ng video. Sila yung kontrabida kay Pastor talagang ito na patunay na maaasahan pa rin natin ang korte. Ay, salamat. Thank you. Dahil talagang wala na tayong maasahan dito sa ating mga politiko, buti ay may nakagitna. At ang korte ay talagang gumagalaw ng ayon sa batas, hindi ayon sa party lines. Sa ating ngayon, ganyan na matindi na And hindi ko nga maintindihan dito kay Marcos, talagang parang takot na takot sila sa galaw ni ni Pastor Kibuloy. Kita nila siguro yung lakas talaga ni Pastor Kibuloy. But suportahan natin yan. May utak po si Pastor, gaya nga ng sabi ni brilliant po ito, intelligent po ito si Pastor Kibuloy, sabi ni PRRD. Maasahan natin niya, maraming may tutulong sa atin. Kita nyo naman ngayon pa lang, kahit nakakulong siya, ang dami nang nagagawa, partners. Grabe, no? Jay, parang partner Jay, ikaw na tumira. Parang etong di ba ang nagano nito yung Makabayan Black, kung di ako nagkakamali. Yung kumukontra dito sa mga pinilay na video sa Sino ang dapat namin paniwalaan, kayo kaysa sa korte? Ano yan? Para ba kayong para kayong Congress na mas kailangan paniwalaan ng Congress kaysa sa COA? Kailangan paniwalaan ng Congress kaysa sa korte. So ganyan din yung gusto nyong iparating sa amin. Papaniwalaan namin kayo, tatablahin namin yung korte. Korte nagdesisyon nun Pinayagan sila At nasa na okay lang yun, walang doon, walang masama doon. Ito ang mahirap kapag lumaganap talaga or dumami ang NPA sa gobyerno. Ganitong mindset ang ibibigay nila sa kabataan. Yung tipong mas paniwalaan mo sila kaysa dun sa dapat mong paniwalaan. Katulad yan, korte na nagsabi. Bakit parang gusto nyo mas paniwalaan namin kayo kaysa sa korte? Wag naman ganyan. Grabe namang garapalan yan. Katulad lang yan, yung ginagawa ng katulad lang sa Congress, 'di ba? Kung ano-ano yung mga sinasabi ng Congress nung nakaraan nga lang parang gusto nila, pinapahiwatig nila na paniwalaan sila, wag paniwalaan yung COA. Yung hindi ko lang nakalimutan ko lang yung dating na parang gusto nilang ipamukha sa mga Pilipino na paniwalaan nyo kami, wag nyo paniwalaan yung COA, paniwalaan nyo kami, wag nyo paniwalaan ng Supreme Court. Katulad dyan, si impeachment, di ba? So parang ang pinupunto nga ng mga congressman mas kapanipaniwala yung sinasabi nila kaysa sa paghahatol ng Supreme Court. Nung klaseng kawawa yung mga new generation na mag-ano dito sa Pilipinas na ganyan kalayo ng napakabangit na pagtuturo yan sa mga kabataan na Supreme Court.
iyang korte, iyan ang mga unang-una mo dapat paniwalaan. Dahil yan ay talagang yan dapat yan ang pinaka-legit na kailangan na paniwalaan mo. Hindi yung sasabihin lang ng congressman na ganito, ganyan, maniniwala ka na. Diba? Ay, pangit nung ang pangit nung ganyan na karakas nyo. Kaya talagang napakaganda nung ginawa ni Pastor na talagang inano niya tong mga NPA na to. Kasi kakaiba talaga eh. Iba yung utak nila. Parang gusto nilang lahat kontrolin, parang lahat gusto nilang paniwalain sa mga propaganda nila. Anong magagawa nyo? Pinayagan ng korte. Yeah. Yun yung pinakapunto dun eh. Pinayagan ng korte, nagpaalam sila, pinayagan. So, ano pang kailangan dun? Ano pa kailangan questionin dun? Master. Kanino bang pakuluyan? Kay Castro? Sa atin ni Claire. Ito naman kasi, Attorney Claire, yung ate mo, pagsabihan mo, anak ng teteng, lahat kayo ng mga Castro, sablay. Si Noli Di Castro. Nag-uulyanin na. Kung ano-ano na yung pinagsasabi. Ito, yung atin ni Attorney Claire na si Franz Castro, ganyan din, kung ano-anong epal yung ginagawa. At saka anong authority niya magsalita na siya nga ay convicted. Yun, isa pa. Ikaw nga convicted na, nagpapakulong pa eh. Yung tao, asan ang due process nyo? Tandaan nyo na-dismiss yung mga kaso ni Pastor Kibuloy. Hinaharas lang siya ngayon, this is political move. Yes. Yung nangyari kay Pastor. Tapos, hindi naman convicted ng korte. Dinidinig pa ang kanyang kaso. Tapos, ang dami nyong gustong ipagbawal kay Pastor. Tapos kayo nakaupo dyan, sumisigaw pa sa mga pulis. Hinaharas nyo pa yung mga pinapatawag nyo dyan sa kamera. Ang tindi na itong mga ito. Napaka-ipokrito. Yes, lalo na partner siguro pagka nakalabas si Pastor, lalong mag-iiyakan itong mga to. Alam niyo kung bakit? Threatened po sila kay Pastor Apollo Kibuloy. Dahil alam nila sa sarili nila na mas malaki pa ang chance ni Pastor Apollo Kibuloy na maupo sa Senado kaysa sa kanila. Kaya nga sila sakay ng sakay sa mga issue ng mga Duterte, issue ni Pastor Apollo Kibuloy, kinakargahan nila. Kasi kung sila, hindi sila makakagawa ng ingay at pag-uusapan ng mga tao. Kaya Kibuloy, Duterte, yun ang ginagamit nila. So, Attorney Claire, sa tingin nyo, pwede ho ba ito? Si Attorney Claire. Attorney Claire, pwede ho ba ito? Pinayagan ho ng Korte Suprema na makapagsalita si Pastor Kibuloy through video. Itanong ko lang po sa inyo, bilang bida-bida naman kayo at marami kayong alam sa buhay, pwede po ba ito? Nagtatanong po kami. At ito bago pa tayo matapos, ito doon na natin, para lalong manginig itong mga ito. Suportado ng OFW Montevista Association ang plataforma ni Pastor Apollo C. Kibuloy para sa Overseas Filipino Worker. Narito ang balita ni Brian Capunong. Ilan sa mga rason kung bakit pumupunta sa ibang bansa ang ating mga kababayang Pinoy ay upang makahanap ng magandang trabaho at mataas na sahod. Kabilang din sa rason ay upang matupad ang kanilang pangarap para sa kanilang mga anak at pamilya na magkaroon ng maayos na pamumuhay. Subalit, marami rin sa ating mga kapwa Pinoy ang takot nang umuwi sa ating bansa dahil hindi na nila sigurado ang kanilang magiging buhay pag-uwi sa Pilipinas. Iyan din ang rason kung bakit nais ni Senatorial Candidate Pastor Apollo C. Kibuloy na isulong ang OFW Retirement Security Act. Isa sa isusulong ni Pastor na panukala kung siya ay uupo na bilang senador ay yung OFW Retirement Security Act. Ito'y nagsasaad sa mabuting kapakanan ng ating manggagawa na kung sila'y magre-retiro na mula sa ibang bansa, pauwi dito, mayroon silang matanggap na retirement fund at saka monthly pension na kanilang matatanggap. Maganda itong programang ito sapagkat isusulong ito ni Pastor sa pamamagitan ng mayroong tinatawag na mandatory minimum wage na ito'y mandated talaga na ang bawat OFW mayroon siyang contribution sa kanyang retirement fund at ito'y dadagdagan pa ng government subsidy. Halimbawa, kung mayroon siyang contribution sa kanyang salary, from salary na 4,000, ito'y madagdagan ng subsidy sa government funds ng 1,000
kung mayroon siyang 5,000 monthly na matatanggap pag magre-retiro na siya. Ang naturang plataporma ay sinuportahan ng OFW Monte Vista Association o OMA kasabay ng selebrasyon ng kanilang 7 taong pagkatatag. Yes, isa yan ha sa nakita namin na especially kay Pastor Kibuloy, alam natin na tumutulong siya not only here in Philippines, no, especially also in abroad. So isa yun sa program namin na tutulong talaga kay Pastor Kibuloy kasi marami din siya. Alam ko may programa siya para sa mga OFW. Yun talaga ang isa na kailangan din ng mga, especially namin ng mga returning OFWs, na merong talagang isang senador na talagang tutulong, no, hindi lang doon sa community na isa doon, lalo na sa amin na nasa abroad, mahirap 'yon. Kaya pasalamat kami madagdagan yung mga tutulong pa sa amin. We believe na yung mga plataforma o programa ni Pastor Kibuloy is malaking tulong talaga ito para sa mga OFW. Pati ang grupo ng Philippine Guardians Davao Region, suportado din ang plataporma ni Pastor Kibuloy para sa mga OFW. Yes, 101% po na talagang tutuparin po yan ni Pastor Kibuloy. Kasi hindi basta-basta yung trabaho ng OFW natin dito. In fact, hindi lang po yan. Kung hindi po pupunta sa ibang bansa, kung hindi po babalik sa ibang bansa, that's why we have organization dito sa Philippines na kung ayaw po nang bumalik sa ibang bansa, magkakaroon po ng mga livelihood yung mga OFW. And I know one of the program of Pastor Kibuloy is magbibigay po siya ng livelihood para sa mga OFW. At tutulungan po niya yung mga OFW po natin na nasa ibang bansa. Ang OFW Monte Vista Association ay may libo-libong miyembro sa buong Davao de Oro. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, ako si Brian Capunong nag-uulat, SMNI News. Okay. Grabe, no? Hindi pa yan, ha? Partida ho. Hindi pa po yan nakakaupo. Pero may halos mag-80 plus ng kaso na may isasampa ni Pastor pag sa oras na maihalal siya bilang senador. Tsaka ito mahalagang malaman to ng lahat ng Pilipino, no? Akala nyo ba yung pagtakbo ni Pastor sa Senado para sa kanya lang yun? Hindi. Para sa ating lahat yun. Para sa buong Pilipinas yun dahil ayaw ni Pastor na maranasan niya, na maranasan ng mga ibang Pilipino yung nararanasan niyang panggigipit ngayon. Dahil ayaw ni Pastor na maranasan ng ibang mga relihiyon yung naranasan ng KOJC sa Administrasyong Marcos. No? Kaya nga may mga kaya nga tumatakbo si Pastor sa pagiging senador dahil isa siya sa mag-iiwas na mangyari ito sa iba't ibang mga Pilipino katulad nung ginagawang panggigipit sa kanya. Tsaka ito yung mga lahat ng plataporma na ikakamada ni Pastor sa Senado ay liyan po yung mga lubos na kailangan ng Pilipinas ngayon. Kaya tayo mga kababayan, wag ho na nating palagpasin ito at ihalal po natin si Pastor bilang senador at ang buong PDP laban. Okay. Master. Yan. So, dyan po sila galit na galit. No? Dyan po sila galit tuloy. Dahil hindi man lang nila mapantayan or matapatan itong popularidad at kasikatan ni Pastor Apollo Sikibuloy. Si Pastor Apollo Sikibuloy, kung makikita nyo lagi sa mga video natin, I'm sorry. Okay. Sorry. Kung mapapansin nyo mga kababayan, dyan po sila galit na galit. Galit na galit sila dito sa mga napapanood nila ng mga papuri kay Pastor Apollo Sikibuloy dahil kahit kailan hindi nila napapantayan. Lagi natin po nakikita na marami nagpapatotoo sa mga kabutihan na nagawa ni Pastor Apollo Sikibuloy, hindi lang doon sa kanyang mga miyembro, kundi pati sa mga Pilipino, sa komunidad, lalo na maliliit na mahihirap na mga komunidad. Yung ibang kandidato dyan, wala man lang ako napapanood na pumupuri sa kanila. Kanya-kanya silang buhat ng bangko para
para sumikat, maging popular yung kandidatura nila. Pero si Pastor Apollo Kibuloy, yung mga taong natulungan niya, sila mismo ang nagkakampanya sa kanya. Ibig sabihin, the work of Pastor Apollo Kibuloy, yun po ang lalong nagpapalakas sa kanyang kandidatura. Hindi katulad dito ibang kandidato na wala naman nagagawa kundi buhatin ang mga bangko nila. So magtatanong po kami, Attorney Claire Castro, okay lang po ba na suportahan ng mga OFW si Pastor Kibuloy? Kasi since alam nyo, marami naman po kayong alam, okay po ba yan? Kasi baka bawal yun, ha? Oo, yung suportahan si Pastor ng mga OFW. Kailangan po namin ng kasagutan ninyo kasi parang tingin namin, kayo po ay isang henyo na napakaraming alam sa buhay. Oo, partner, ikaw na. Attorney Claire na naman. Alam nyo, si Pastor Kibuloy, kahit na nakakulong yan, no? Ako talagang nai-imagine ko, ihalal muna natin siyang senador, no? Pero talagang pumapasok sa isip ko, paano pa kung naging vice president or president si Pastor Kibuloy in the future? Posible po yan. Nako, ubos kayong adik kayo. Nako. Kayong mga politikong adik, kayong mga politikong corrupt, magnanakaw, kayong mga NPA, kayong mga rebelde, kayong mga komunista, ubos kayo. Talagang, alam niyo si Pastor Kibuloy kasi hindi kailangan mangurap. Hindi kailangan magnakaw, hindi kailangan ng makinarya. Ito sa katunayan, bukas nga, nationwide ang kampanya ni Pastor Kibuloy. Meron tayo sa Laguna, ayan, Bulacan, Baguio, Quezon City, Rizal, Cavite, Cebu, Capiz, Jensan, Plaridel, Malaybay, Bukidnon, Agusan del Sur, Bukidnon, Malaybalay, Davao City, dalawang Davao City, Davao del Sur, Davao de Oro. Isipin mo yan, sabay-sabay. Simultaneous yan. Sino ang kayang mangampanya ng ganyan? Wala, di ba? Hindi kailangan ni Pastor Kibuloy ng makinarya ng gobyerno. Sa madaling salita. Kaya, andyan sa screen po yung contact person. So, tingnan nyo, samahan nyo kami bukas. Pastor. May napanood ako isang kandidato, no, na may nakikita yung napakalalaking poster. In-interview siya sa isang telebisyon na saan ang gagaling ang pondo mo? Kilala ko yan. Ang sabi niya, sa mga supporter, sa mga donors, sa tingin, sa isip-isip ko, volunteer daw, mga volunteers. Sino magbo-volunteer sa'yo? Ito ang tunay na volunteerismo. Hindi mangyayari yan kung hindi sa tulong ng mga Pilipino at sa mga miyembro ng Pastor Apollo Kibuloy. Yan ang tunay na volunteers. Simultaneous na mangyayari naman sa pangalawang pagkakataon na magkakaroon na rally si Pastor Apollo Kibuloy kasama ang PDP Laban sa buong Pilipinas. That is what we call volunteerism. Sa buong Pilipinas yan. Kaya alam mo, partner, bago nabanggit ko kasi importante niyang kampanya na ganyan. Kasi wala kang utang na loob. Yes. So pag nanalo si Pastor Kibuloy, meron siyang talino, meron siyang kakayanan, meron siyang makinarya na hindi siya umasa sa iba, talagang wala siyang tatanawan ng utang na loob. Talagang gagawin niya lang yung dapat gawin, yung tama. I'm sure papalakpakan ni Pastor Kibuloy. Pag mali, sigurado ko, babanatan din ni Pastor Kibuloy. At yan din ang patunay na hindi masamang tao si Pastor. Yan. Dahil kung masamang tao si Pastor Apollo Kibuloy, walang ganyan. Yan. Walang susuporta, walang tutulong sa mga Ayan yung patunay na lahat ng binibindang kay Pastor ay walang katotohanan. Natawa ko dun sa volunteer Nga pala, di ba nagtaka ka, ba't Davao City, Davao Del Sur, De Oro. Kasi nga kay Attorney Claire yan, Castro, alam mo bakit? Ang tingin niya kasi sa buong Davao, isa lang. Kita mo, sabi niya, anak ni sinisisi niya doon si Mayor Baste. Para kay Attorney Claire. Para sa'yo pala ito. Kawawa naman ito. Abangan nyo, Manateros dyan, ha? Sa Laguna tayo.
Saan ba tayo? Sa Hindi Davao. pa natin alam. Davao? Ah, Sa, sa Davao. sa Laguna ka. Ewan ko yung message sa akin kanina. Sa Davao Ang Davao tayo. Oli sa Japan ka. Sa Japan ka, buti ka. Ako Davao. Okay, sige. Ikaw, Laguna. Hindi, ano ata ako eh. Hiwalay. Cavite ako. Hindi, magkita-kita tayo dyan kung saan man. Punta tayo dyan. At kasama po, may mga ibang senator din ng PDP dadalo dyan. Ayan, syempre. Okay na ako, Coach. Okay. So, syempre, straight PDP laban. Yan. Okay? Kita-kita po tayo uli, mga banateros. Dito lang sa SMNI at bukas din sa Laguna. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Ako po si Coach Oli. Ako naman, si Master Judea. At ako naman po, si Jay Guevara. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.